Eh bakit natalo ka? Eh kung Hello, kumusta po kayo lahat? Welcome po sa ating munting channel ng Inday Sara, Survivor, ang taga-ulit ng balita. Pero sino ba ang minumura ni Duterte noong panahon na yun? Nung siya ay presidente. Sa bawat mura ni Presidente Duterte noong taon na yun, bilyong piso ang naibabalik sa inyo. Bakit ko nasabi? Sabihin ko na, Lucio Tan, I will give you 10 days. Bayaran mo. Pag bayaran mo, sirahan ko. Wala nang airport. So what? Binayaran na ngayong araw ng Philippine Airlines ang 6 na bilyong pisong utang nito sa gobyerno na air navigational charges. Ipinag-utos ni Pangulong Duterte ang pag-aresto sa may-ari ng Mighty Corporation dahil umano sa economic sabotage. IT corporations offer of 25 billion to settle its tax liabilities. Pinagbabayad ang gobyerno ng Pilipinas ng bilyong piso dahil sa lugi ng mga water concessionaire. Sa ruling nitong Nobyembre, pinagbabayad ang Philippine government ng 7.39 billion pesos sa Manila Water dahil sa pagkalugi ng Manila Water mula June 1, 2015 hanggang November 22, 2019. Noong October 2018 naman, pinagtibay ang 3.4 billion pesos na arbitral award para sa Maynilad para sa lugi raw nito mula March 11, 2015 hanggang August 31, 2016. Sinisingil ako ng 7 billion na lugi nila. Sabi ko sa cabinet member, sila sekretary anyo, sabihin mo sa mga putang ina nila, ni 5 centimos hindi ko sila babayaran. Bibirahin ko sila. Do not force my hand into it. Ipit-ipitin niyo ako ng kaso. TRO dito, punta kayo sa korte, pigilan ako. Mangyari talaga ang hindi ninyo gusto. Sabihin ko sa inyo, ayaw ko, pero pag pinilit ninyo ako, one night, hulihin ko silang lahat. Papile ko to. Economic sabotage, and I will arrest them. Sign it. If you don't, then there is no water. I will order the military to take over. And I will nationalize the water issue, and then I will file the corresponding charges, maybe plunder. Hindi na raw hahabulin ng Manila Water at ng Maynilad sa gobyerno ang bilyon-bilyong pisong danyos na ini-award sa kanila ng Permanent Court of Arbitration sa Singapore. Para yan sa hindi na ipatupad na taas singil sa mga nakalipas na taon. Hindi na rin daw itutuloy ang nakaambang water rate hike sa Enero. Hindi nyo na po ba sisingilin yung 7.4 billion? Opo sir, susunod po kami sa kagustuhan ng gobyerno at ng pamahalaan at ng Pangulo po. Sang-ayon po kami sa direktiba ng Presidente, sa kagustuhan ng Presidente. Wag na ho naming habulin yung historical arbitral award sa amin. Hindi na rin daw muna itutuloy ng Maynilad at Manila Water ang nakaambang taas singil sa Enero. Taga Mindanao siya. Taga Mindanao. Pero siya lamang ang kinakitaan ko ng paggalang. Kung taga Mindanao. Pangulo Duterte. Yun. Si Pangulo Duterte. Bakit ka mo? Nakita mo ba sa bawat tanong sa kanya? Okay. Sir, kanya.
Madam, sabi niya, hindi na alis sa kanya yung mga salita na yun. Kahit na buwisit na siya. Kahit na pwede niya nang balibagin ng microphone yung isa. Pero sinasabi pa rin niya, Sir, Pasensya na po kayo, Your Honor. tapos nung kamuntik nang magbalibag, alam mo ang ginawa niya? Pasensya na po kayo. Ayun nga. Diyan mo makikita kung ano ang pagkatao ng dating Pangulo. Kaya kung ang pinag-uusapan natin, mga katangian, kaugalian na nakita natin mismo, ugaling Pilipino, kung ang pinag-uusapan ay yung paggalang, ito'y nakita ko sa katauhan ng dating Pangulong Duterte. Ganun ba? Ikaw ay nasa very stressful, nakaupo. 13, 14 na oras. Ihilang ang pahinga. Pinagtulong-tulungan. Opo. Pero magalang pa rin. Pinipinta pa Meron pa nga isang tanong eh. Di, nakalimutan ko siya, nagtatanong na yun eh. Bakit po ang dami pong napatay. Ang dami po yung inutusan na pumatay. Ang dami po nakalista na talaga pong napatay. Bakit po? Ba't wala man po kahit isa na kaso na naipailaban po sa inyo, Mr. President? Ayun na nga. Alam mo yung sagot niya? Nakaganon pa yung kamay niya. Ewan ko po sa inyo, sir. Kayo po dapat sumagot ng tanong yun. Isip-isipin mo yung napaka-impertinenting tanong na yun. Samantalang ipinipinta nila sa isip ng tao kung ang dating Pangulo ay palamura, di ba? Ay nakita na natin kumbaga sa sine. Kumbaga sa Netflix na series din. Maraming pagkakataon makikita mo kung consistent. Ito naman si Grace po, madali kaagad yung motherhood statement kaagad. Watch your mouth. Noon alaala ko, mayor pa ako, may minura ako, galit ako. Grace, nakinig ka man. Nagmumura na ako noong kampanya, sobra pa. Double the vulgarity and everything. Alam na ng tao yan, Luzon, Visayas, Mindanao, na nagmumura ako. Ngayon, masama ang bunganga ko, masama ang ugali ko, nag-eleksyon tayo. Isang kapinulot. Di number 4 ka. Sinong number 1? Ako. Ako yung nagmumura. Ako yung naglahat ng putang inang anong gusto mo. Bakit natalo ka? Kung gusto ng Pilipino, the prim and proper, na walang bastos na bakit natalo ka kung gano'n? May pera ka pa. You had the money, you had the aura of father mo lang man yung nagsimrador sa'yo. Yun lang ang kapital mo. Ano bang kapital mo? At baka yung sabihin na, watch your mouth. My mouth is not for your mouth. If you want to wash your mouth every day, do it. Huwag mo akong pakialaman kasi ako nagmumura talaga noon pa. Tapos when you hear that, motherhood statement ka kaagad. Lahat naman tayo may depekto. Ikaw, anong depekto mo? Ikaw, ang lakas mong manigarilyo, hindi alam ng Pilipino, ang lakas mong uminom ng brandy. Totoo lang. Yan ang sikreto mo. Ako, wala sikreto. Binubuga ko lahat. Sanay ka kasi mag-ano sa akin.
You admonish me as if you are the mother. Motherhood, ano ka kaagad? Alam mo na nagbumura ako, bakit mo pa ako total, kung gusto pala nila yung disenteng babae na walang mura, wala lahat, di nanalo ka. Ikaw yung popular, ikaw yung pera. Ikaw yung blessed ng simbahan. Ginawaan ka pa ng prayer. Hail Mary, full of grace.